Hi guys! Welcome dito sa Rizal Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading your energy at this time. So when I'm all choked up but I can find words every time I say goodbye. Baby, it hurts when the sun goes down. Matyaga kang nag-aantay kung kailan magkaroon ng growth o kung kailan man darating ang inaantay mo. Pwedeng person o kung kailan magkaroon ng growth sa finances mo, sa income mo, sa negosyo mo, o kung saan man dyan ha. Sa buhay mo, kung kailan darating yung opportunity sa'yo, kung kailan ka swertihin, kung kailan ka palarin. You're still waiting. Nagantay ka. O pwede din yung inaantay mo ay spiritual mission mo, umpisan mo na. Or else yung inaantay mo ay ang destiny mo na, mag-umpisa ka na ng destiny mo. Pwede din ganun ha. You are brave. And kasi may white din dito, no? Pure yung intention mo sa pag-invest o sa pagtulong, pwede din sa pagbigay kasi may pagka-generous ka or charitable. And you are passionate, kung hindi man brave to, passionate ka sa pagtulong. Alam mo yung passionate ka na tumulong, alam mo may passion ka na tumulong, na magbigay ng kahit kunti man yan, basta gano'n na tulong. You're a person who wants harmony, na magkaroon ng harmony sa paligid mo, sa environment mo. Hindi ka taker you're a giver. Passionate ka pa nga sa pagtulong kasi color red to, and pure yung intention mo sa pagtulong. Kasi naawa ka. You want to create balance. Pero pag magtulong ka, may timbangan yan siya ba? Parang matulungin pero yung nasa tama na hindi sobra-sobra yung tulong mo. Na hindi ka maabuso. Mga ganun ba? Kasi may timbangan And your personality is strong and brave talaga. Ayan. You're strong, brave. O pati pagdating din sa sa pagtulong sa kapwa na tinutulungan mo na makawala sa mga abusive or evil na mga tao yung iba o sa manipulation ng iba. Matapang ka na pinagtatanggol yung iba. Pwede din ganon na dinidefend sila. Ganung pagtulong. Iba-iba naman klase, iba-iba yung klase ng pagtulong, no? Pwedeng sa ganung paraan or pwedeng material, pwedeng guidance, mga ganon. So, pwedeng advice, no? Pagtulong din yon. Kaso lang yung mga guidance at mga advice para taken for granted ng iba. Parang mas binavalue ng iba yung pagtulong materially sa kanila. Yun ang tinitingnan nila. Yung ibang tao lalo na yung may mukhang pera. Merong emperor dito. May authority ka and stable yung personality mo. Mahirap na pahintuin ka. Mahirap na pigilan ka, na i-restrict ka. Hindi ka nila ma-restrict, hindi ka nila mapigilan sa goal mo. Hindi ka nila masway. Yung ganon. Kunwari, nag-aantay ka ng destiny mo na mag-umpisa na. Hindi ka nila mapatigil kakantay. Mga ganon ba? Or kunwari, meron kong goal, hindi ka nila mapahinto sa pursu ng goal mo. O kunwari, aakyat ka sa bundok, no? Parang gano'n. Hindi ka nalang mapahinto sa aakyat mo sa bundok hanggang sa ma-reach mo yung top ng bundok na yan. So, gano'n din yung kung gusto mong ma-achieve yung pinnacle of success, hindi ka nila mapigilan.
Hindi ka nila ma-restrict. Patuloy ka. You're determined. You're passionate. You're brave. You're strong, no, as a person. Strong yung personality mo din. Ano pa ang tungkol sa'yo? What's with the moon here? For more clarification, with the moon energy. May gumagawa ng scheme, deceit, na napaka-tapang, courageous na tao. No? Sino ba to gumagawa ng scheme o deceit sa'yo? Itong si King of Pentacles? Let's see. Hindi. Itong King of Swords. Kayo ni King of Pentacles ang ginagawa ng deceit at scheme. Para bang hinaharangan niya. Yes. Para hindi kayo ma-reunite o hindi kayo ma-unite na dalawa. Parang may kinecreate siyang illusion. There is. May ginagawa siya na para mag-separate kayo, para manatili na separated kayo, na may gap, may block, may hadlang between the two of you. Itong si King of Swords, yan ang humadlang. Tao ba yun si King of Swords? Na humadlang dyan, na gumagawa ng deceit at scheme sa inyo ni King of Pentacles. Tao. Ano ba yung main energy nitong gumagawa ng scheme at deceit sa inyo ni King of Pentacles? King of Wands ba yung kanyang main energy? Oh, King of Wands. Ito si King of Wands. King of Wands yung kanyang energy, guys. Ambitious. Practical naman to. Ito din. Ano to? Goal-driven. Passionate pa naman. A leader type. Charming tong taong to. Bakit? Bakit niya gustong hadlangan? Oh. Parang kinukonfuse, nililito niya yung isip mo. Tingnan natin. Hindi. Yung isip ni King of Pentacles. Baka kay King of Pentacles naisip yung hindi sa nililito niya yung isip, kundi dinidistract or may ginagawa to na scheme, kung ano man yung scheme yung ginagawa niya para hindi kayo magkatuluyan, para manatili na you're in separation or yung merong block, hadlang, na merong hadlang between the two of you ni King of Pentacles, na hindi kayo mag-on, na hindi kayo magsama, so that you will never be together. Ganon. Anong ginagawa kayo nito ni King of Wands na yun? It doesn't matter. Tatagal lang. Si King of Wands, yan ang kanyang main energy. Nang gumagawa ng parang napaka-cold na person ito. Scheme o deceit sa inyo. Napaka-cold and napaka-emotional, napaka-bitter. Ay, gusto ka ba ni King of Wands na yan? Kung bakit gumagawa siya ng scheme at deceit sa inyo ni King of Pentacles? Baka strong yung pagkagusto niya sa'yo. Malakas yung pagkagusto niya sa'yo. Oh, na gusto niyang kayong dalawa magkatuluyan. Ang mag-build ng relationship, ang magkaroon ng close bond. Kunwari siya tong Leon. Ikaw to. Oh, Leo. Parang possessive siya sa'yo. Parang ano yung sinasabi niya sa isip niya, sa kanya ka lang daw. Ganun.
Oh, sa kanya ka lang daw, sabi ni King of Wands na yan. Dahil para kang trophy sa kanya or napakahalaga mo, napaka-valuable mo sa kanya. Dahil mahal ka niya. Pagdating sa emosyonal ito. Dahil in love ito sa'yo. With this card, nagkikare or mahalaga ka sa kanya, valuable. Valuable. Parang napaka-importante mo sa kanya. Itong si King of Pentacles, mahal ka ba ni King of Pentacles na yan? Parang 50-50 man, guys. Upright ba yan? Mahal ka naman daw niya. Upright naman kasi. Mahal ka naman daw ni King of Pentacles na yun eh. Hindi na lang tanggapin ni King of Wands kung para talaga kayo sa isa't isa. Ni King of Pentacles, lalo na kung nakadestin kayo ni King of Pentacles. Eh kung siya ay hindi ang the one for you, na kung si King of Wands ay hindi para sa'yo, hindi ka para sa kanya, na you are not meant to be together, tanggapin niya na lang, accept niya na lang ang reality, ang realidad. Diba? Ano magawa niya kung nakadestin kayo nito ni King of Pentacles? Wala siyang magawa. Kalabanin niyo yung God. Oh my gosh. Ay, Diyos mio, kakalabanin niyo yung God. Kakalabanin niyo yung God daw. Dahil matindi yung pagmamahal sa ni King of Wands. Walang makakatalo sa God. God yan eh. Dahil matindi yung pagmamahal sa ni King of Wands na yan. Kaso, nakadestin ba kayo ni King of Pentacles? Nakadestin kayo ni King of Pentacles. Gusto niyang hadlangan, pigilan yung union ninyo. Yung ma-unite kayo. Gusto niyang pigilan yung magsama kayo. Na siya yung nasa gitna. Na hindi kayo pwede magsama. Kasi ipal siya. Hindi lang siya ipal. Kasi gusto kanya, hindi lang gusto, mahal kanya eh. Matindi yung pagmamahal sa ni King of Wands. Pero mali pa rin siya. Ikaw, anong main energy mo? Ito, ano mo pa lang yan? Energy. Hindi mo naman main energy to. Ibig sabihin strong, no? And generous, and you're waiting. Ay, maswerte. You're lucky. And stable, matibay ang pundasyon mo. Secured. Masiyahin. Makikita masiyahin, palangiti. And you're so brave, pure, with a white here in the red. You're lucky. Maswerte. Wait lang. Nakapanig yung luck sa'yo ngayon, yung swerte, fortune. And parang napapaikutan ka ng angels. Iba-ibang klaseng angels. Yung nakapaikot sa'yo. Tingnan natin ha. Oh, just to make you feel secured, or para secured ka, para stable, secured. Para hindi ka na-out balance. Para hindi mawala din kung ano yung meron sa'yo. Merong humanoid na angel, like archangels, no? Meron ding Zeus na angel, hindi yan common, di ba?
Yan ang Ziso, yung parang ibon siya. Ibon lang talaga. Puro ibon. Parang ganyan ibon. Oh. Yan. Ziz. Meron ganyan. Ginawa yun ng God kasama sina Leviathan, si Behemoth, si Ziz. Tatlo yun sila ginawa ng God na mukhang sabay-sabay ata sila ginawa ng God. Yun ang alam ko ha. At pero mga fallen angels na yan sila. Meron ding cherubim. Cherubim angel. Baka meron ding seraphim. Meron din ba seraphim na nagbabantay sa'yo? Let's see. Wala. Ziz angel, meron talaga Ziz. Ziz, meron Ziz angel. Powerful yan. Hindi lang naman isa lang yung yung ginawa ng Ziz angel, meron pa yung mga ginawa ng iba yung God natural. Ziz angel, merong humanoid, merong cherubim, mga ganun. Ano pa? Archangel nga yan, humanoid. Kahit yung cherubim, humanoid naman yung katawan niya. Yun nga lang, kay apat yung pakpak ng cherubim. Tsaka apat yung ulo ng cherubim. Yung ulo ng cherubim, merong lion. Merong buffalo ba yan? Buffalo. Tsaka meron ng ibon. Tao. Yan. Apat yung ulo ng cherubim. Message ng angels for you. Healing, healed, healer. Healing energy surrounds you in this situation. May mga fallen angels na na-atake sa'yo, no? Ano na yun pag may mga destiny game? Wala. Bakit tapos ka natakihin ng fallen angels? Hindi naman. Hindi sila makalapit kasi may mga angels dyan sa'yo ngayon eh. Hindi sila makalapit. Hindi sila makalapit. May boundary. Ano yan pag lumapit yung fallen angels? Yung mga kampo na kadiliman o yung fallen angels, yung mga demonyo na sinisent nila. Ano yan? Silayuan na lang, umiwas. Ganun ba yan? Hindi. Ano yun? Paparating pa lang sila, balik na lang sila kung saan sila nanggaling, gano'n. Bumabalik sila. Kasi nakikita nila napaikutan ka ng mga anghel. Kasi nakikita nila, paparating pa lang sila, nakikita nila na pinapaikutan ka ng mga anghel. Kaya balik sila doon sa mga pinanggalingan. Nakakatawa sa funny. So funny. Nakakatawa. At noong si King of Pentacles yan, napapalibutan din ba ng angels ngayon, si King of Pentacles. Napapalibutan din siya, binabantayan siya ng mga anghel din, Kasi destiny, this is destiny. There is a destiny here. Or, yan kasi nakadestiny sa'yo kanina, di ba? Kinlarify ko. Ano naman, pero may times na pag may mga destiny ka, may times na hinayaan ka atakihin ng mga ano eh. Pero tapos na siguro yun, na inatake ka ng mga devil, demons. Kasi, maring malapit na ang divine timing. Yung mag-umpisa ka ng destiny. Napapaikutan ka na ng mga anghel ngayon. Kadalasan dumadaan yan sa mga parang transformation, dumadaan sa mga pagsubok din, may mga destiny at yung may mga mission. At kadalasan atakihin ka din ng mga witches, ng mga gahaman, ng mga taong gahaman na gustong kunin kung ano sa'yo. Yung nakadestin sa'yo, o kung alam nila may nakadestin sa'yo na person, na alam nila na good looking, gagawa nila ng witchcraft, deceit, schemes,
kung ano pa na pang-atake-atakihin ka nila kasi tingin nila deserve nila, mas deserve nila kaysa sa iyo kahit na nakadestin kayo, kahit nag-God ang nagdestin sa inyo ha. Ganyan yung mga yan kasi umiiral yung kasakiman nila, yung greediness, masyadong believe sa sarili na ikaw pa ngayon ang pagmukain nila o sa pagdating sa kwento nila o pagka the way sila magsalita ay parang ikaw yung walang karapatan sa destiny mo, sa taong nakadestin sa iyo, na nagmukha kang katuloy na ambisyoso. Yun yung sinasabi na ambisyoso ka. Kasi nakadestin sa iyo, siguro yun, pero sila ang wala sa lugar. Napakabaluktot nila. Na umiiral yung inggit nila, kasakiman. Na kahit alam nila nakadestin sa iyo yan, na destined ng God o dinestin ng God sa iyo yan. Bata ka pa, wala ka pa dito sa mundong to, hindi ka pa naging tubig o water, na hindi ka pa tao, na hindi ka pa pitos, ay dinestin ka na for that mission or purpose, kung ano yung destiny mo na yan. Tapos sabihin nila, questionin nila, o sabihin nila wala kang karapatan kasi ganito ganyan ka lang, maliit ka ngayon nila. Sabihin nila hindi ka bagay doon sa nakadestin sa'yo o kung ano yung nakadestin sa'yo kasi sila ang mas bagay. Ganun yung paniniwala nila kasi umiiral yung kasakiman nila. Yan ang mga evil na tao. In short, ganyan yung mga yan. Tapos, gagawa sila ng witchcraft scheme, kung anong mga witchcraft yan, para hindi ka magkatuluyan ng nakadestin sa'yo. Kasi, sabihin nila, hindi mo deserve, hindi kayo bagay, ganon yung mga sabihin nila, kasi umiiral yung pagkasakim nila, yung pagiging greedy nila, yung pagiging narcissistic nila, kasi ang taas ng tingin nila sa sarili nila, ikaw, mababa yung tingin nila sa'yo, ganon yun. Kahit na ang totoo ay sila ang hindi deserve na kung ano yung para sa iyo, kasi para sa yan, ikaw ang deserving niyan, hindi sila. Kaya nakadestin sa iyo, dinestin ng God yan sa iyo. I-criticize ka na ngayon, ganito ganyan ka, hanapan ka ng flaws. Ganun yun. Ganon ka-evil ang mga ganyang tao. Ay, nako. Ano ang magiging buhay mo? Sight. Ito sight to. Parang ano to sa Tagalog? Basta sight to sa English. Yung pambungka ng lupa. Pinambubungka ng lupa yun Pinang-aararo din yan Basta ang alam ko, parang yung sa kinakabit sa kalabaw, pwede din ata yun Yung para ma-pulverize yung lupa. Mamumuhay kayo ng person mo ng tahimik. Tahimik to guys, parang para bang yung place secluded, tahimik, na mapuno yung paligid ninyo, na parang simpleng buhay. They will end up together. Itong King of Pentacles na to. And then masaya kayong magkasama. Alangan naman si King of Wands sa makatuluyan mo. Kasi ito ang nakatadhana sa'yo, nakadestin sa'yo. Di baling simple ang buhay, basta masaya kayo. You feel happy, contented each day, masaya, at magandang aura nyo kasi peaceful yung isipan nyo, masaya kayo.
Na-enjoy niyo yung paligid niyo, yung buhay ninyo. Ang sarap ng buhay ninyo. Ganon, wala ganong problema. 'Di ba? Hmm. Masaya ang mga ganitong place. Peaceful. Para sa akin ha. Ewan ko sa iba dyan kasi iba ambitious talaga. Gusto nila ng luxurious na buhay. Para sa akin lang, no, yun ang aking opinion. Sa opinion ko, iba kasi ayaw nila ng simpleng buhay. Ayaw nila ng mga ganito na, ano, pero this is so, ano talaga yung, fulfilling, masaya ang mga ganitong buhay. Oh. As long as nagsisikap kayo, as long as kumikita kayo ng pera, di ba? Kasama kayo ng person mo, na-enjoy niyo yung buhay na magkasama kayo, you're satisfied, you're contented, you feel fulfilled. Ano pa ang hanapin mo? Wala kayong problema. Fresh pa yung mga kakainin sa paligid. Yung mga mushroom pa, parang kung anong klase ng mushroom to pwede. Yung mga ganitong klase ng mushroom ay ginagawang tea yan eh. That is healthy. Kaso nung tumutubo atin pag tig-ulan, medyo mapakla nga lang lasa guys. Yung kumakabit sa mga kahoy, yan yun. Pero dati sa amin guys, hindi namin pinapansin yan. Parang ginagawa lang na decoration. Yung tiyahin ko, pinagkukuha niyan. Ang ganda dun sa lugar namin. No? Dun sa pinalakyan ko talagang lugar noon. Kasi napaka-maliwalas guys. Ang fresh ng paligid, tapos ang daming fruits. Madaming iba-ibang mushroom. Yun na nga, yung mga ganyan. Ang ganda. Ang ganda tingnan. Yung color brown ng mga mushroom. Madami ka makikita niyan sa mga lugar na madaming puno. Sa lugar na sa nature. Gano'n. Sa madaming puno ng mga lugar. Sa mga malilim na lugar yan. Tumutubo itong mga mushroom na ganito. Sa ilalim ng puno. Sa mga puno na parang papatay na. Mga ganun. O tuyo na puno. Basta mga patay na ano na. Sanga. Mga ganun puno. Hindi na-appreciate na marami yan. Lalo na ngayon. Ngayong generations kasi ang gusto ng tao ngayon, luxury. Luxurious life. Yes, sometimes paano ka talaga na maganda yung gano'n, no? Na buhay. Luxurious, mabibili mo lahat. Pero walang may compare sa ganitong buhay na tahimik, payapa. You're happy. Fresh yung mga kinakain mo. That is so wonderful life. Totoo naman. So, ano pa ang magiging buhay mo? Letter. Palagi kang gagawa ng letter ng person mo. O may surprise letter siya sa'yo palagi. Ganon. Itong si King of Pentacles, may surprise letter palagi sa'yo na meron siyang love letter. Or poem, mga ganon. Oo daw. Love letter, poem, or ano ba yan? Love letter ba yung yung i-surprise niya sa'yo palagi? Love letter? Love letter. Baka mahilig yung gumawa ng mga ganon. Love letter. Oh. Kung gaano kanya ka mahal. Kasi mahal ka din daw niyan eh. Ni King of Pentacles. Kaso itong isa, ang hadlang, ang umahadlang, ang nagpapagitna sa inyo. Tatlo na lang kayo. Tatlo na lang kayo. Meron yan guys sa ano sa pero hindi yan kaya-aya. Saan ba yun na lugar man? Parang
ewan ko, tribe ba yun, na isang babae, kunwari babae ka, no? Isang babae, tapos asawa niya tatlong lalaki. Tapos, syempre pag lalaki, pangit na madaming asawang babae, no? Para sa akin, mas okay yan kung yung babae, dalawa yung asawa o tatlo, para madaming taga trabaho, joke lang. So, ano pa? Pwede yun. May ganon na lugar. Pero hindi talaga siya, hindi siya okay, no? Lalo na sa atin dito. Doon yun sa lugar nila. Ewan ko kung saan lugar yun. Basta, parang, dito lang din sa Asia. Afghanistan. Ay, hindi. Saan ba yun? Ay, hindi. Kumano ko saan pa yung lugar niya. Tibet ba yun? Ewan ko, napanood ko lang sa YouTube na sa lugar na yun, yung babae, madami siyang asawa. Oh. Kasi para madami yung nagtatrabaho. Ganon. Para hindi din mahirapan sa mga trabaho na yung isang lalaki ay gumagawa ng ibang trabaho, yung isa ay iba naman na trabaho yung ginagawa, ganun. Kaso lang, hindi yun sa atin common dito. Pangit tingnan. Doon lang yun sa lugar niya. hindi papayag si King of Pentacles for sure na dalawa sila sa buhay mo. Ano yun? Magwala si King of Pentacles siguro, no? Magwala. Ano ba? Eto, papayag ba to na dalawa sila ni King of Pentacles sa buhay mo? Dalawa silang asawa mo, papayag ba si King of Wands? Tingnan natin, Ay, hindi papayag din. Hindi rin papayag, kaya napapagitna yan eh. Oh. Hindi ano pa? Pero ang ganda nun kung ganun kasi madaming kung sa babae, madaming magpuprotekta sa kanya. Kunwari, may 3 asawa, madami siyang magpuprotekta sa kanya, madami magtatrabaho, magpo-provide. Ano pa? Pero you are meant to be together nito. Yan ang nakadestiny sa'yo eh. Dapat ganun dito sa Pilipinas, no? Isang babae, 3 asawa. So, ano pa? Pero iba dito. Magmukha kang manyak na. Pangit na tingnan dito. Meron yan dito na pizza. Dalawa sila, yung asawa niya tapos yung kabit niya. Pinatulpo nung inaanak. Kasi bad influence daw yung ninang niya. Ano pa? Yung ninang niya, dalawa yung asawa tapos kabit. Pinagsama. Dalawa sila. Pero dun sa lugar na yon, normal na yun dun sa lugar na yun. Ewan ko saan banda yun. Pero dito lang yun sa Asia eh. Ano pa? Darating sa'yo. O, komportableng buhay. Or, message. Yes, this is a message kasi may ibon. Bakit ko nasabing message? Kasi may ibon. May bird.
komportable siya na i-message ka. Stable na siya. Hindi siya nahihiya. Confident siya. Independent. Hindi na siya nagkukonsulta pa kung kanino na i-message ka niya. Hindi na siya nagtatanong-tanong pa na i-message ka niya. Hindi siya bumabase sa opinion ng iba. Mga sarili niyang desisyon yan. Na confident siya i-message siya. Bravo, color red, and positive, the color yellow. So, positive, brave, and confident, stable, no, na komportable pati, na hindi siya nahihiya, guys, na i-message ka. Yan. Message to ang paparating sa'yo. Galing kanino? Dito, kay King of Pentacles. Kay King of Pentacles. Message yun ni King of Pentacles. Hardworking to, guys, na person. Responsible yan. A good provider. Ito, passionate. Nasabi ko na, charming. Isa. Yan. Ano yung gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles na yan? The star. Upright ba itong the star? In reverse, and reverse. Takpan ko nga. Hindi siya ganun ka-positive or inspired. Si King of Pentacles. Na ano? Hindi positive, inspired. Hindi siya positive na maging tahimik ang situation nyo kasi ginugulo nito. Kasi hinadlangan kayo niyan. Yes, kasi hinadlangan kayo niyan. Pero halata siguro ng King of Pentacles. Ano pa? Na magkaroon ng, basta yung tahimik yung isip ninyo, yung buhay ninyo. Yung ganon. Kasi dahil dito, si isa na to. Ano pa, ang gusto sabihin sa'yo ni King of Pentacles na yan. Pero may message yan sa'yo. Passionate naman siya, guys. Positive na ipurso ka, no? Pagdating sa ipurso ka sa yung mag-take siya ng action sa'yo kahit na may namamagitan or kahit na may humahadlang, no? Parang napapagitna nga to, ayaw niyang may ginagawa siya, may kinecreate siyang illusion or kung ano man yan, may kinecreate siya na block between the two of you. Ito ni King of Pentacles na yan. Magantay ka lang daw. At may gumagawa pa daw ng scheme at deceit kasi. Ito isang to. Sakim din yan eh. Pero naklaruhan na daw siya. Alam niya, you will be together. Alam niya, ikaw talaga. O klaro sa kanya kung sino talaga ang gusto niya makasama. O makapiling. Na gusto niyang, klaro sa kanya na gusto niyang bumuo kayo ng pamilya. Na ikaw yung gusto niyang mapangasawa. Na gusto niyang, magkaanak kayo, maging asawa ka, na mamuhay kayo ng masagana, kompleto, na ikaw yung gusto niyo maging partner in life. So, ayan guys, ito na lamang for collective reading.